salmon. Step 3. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang pleno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Lunes hanggang Biyernes. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ang dati, marami tayong pag-uusapan. Siyempre, di pa tapos ang bilangan. Kahit kung hindi natin maintindihan kung paano binilang yan. Eh, yan ang pag-uusapan natin. Kapagtataka. Ang dami magpoprotesta. Hindi lang doon sa mga pumalya na mga mga makina, kung ano-ano, SD, mga
BCM, marami pa ho. At syempre, dun sa mga nais magbigay ng reaksyon, meron po tayong mga landline sa ating impila na maaaring tawagan. Meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. At dun sa mga nanonood ng ating live streaming sa FB, pwede po kayo mag-type ng inyong reaksyon. Doon po sa gawing kanan, meron chat room ho. Babasahin natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Sa ating technical side, makakasama ho natin si Lloyd. Hindi lang kapangalan, kamukha pa ni John Lloyd Cruz. Hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tapos na po ang halalan na ginanap kahapon. Ang balita natin, marami na naman lobat. Lobat. Ang mga adik. Yung mga adik na nagbenta ng kanilang boto kapalit ng pansyabu. Yan, lobat na naman kayo. Tapos na dilihensya. Antay ulit kayo ng 3 taon. At mga kaibigan, siyempre, may mga protesta. Naasahan na ho yan dahil marami naman talagang pumalya na makina. Alam nyo, kung tutusin maraming hindi maipaliwanag ano ho. Doon sa proseso na ginagawa sa pamamagitan ng Smartmatic. Well, yung nagbulgar po niyan, mga kaibigan, sabi ko na nga sa inyo, delikado ka dahil kalaban mo yung Comelec na. Si Glenn Chong. Nakita ninyo, hindi binabanggit ang pangalan. Pinalalabas, walang boto. Yun lang, katakataka yun. Sabihin na natin, kung halimbawa, hindi siya mananalo. Pero maraming botong makukuha yan. Pero wala ho, hindi kasama yung pangalan niya sa mga binabanggit. Ano ho? Na nakakuha ng boto, buti pa si Freddy Aguilar Nasa pan number 60 yata. Yung mga magpuprotesta, isa na raw si Freddy Aguilar dyan. Takin ninyo mga kaibigan, ano? Tayo naman sa sentido común lagi nakabase ang ating pananaw, ano? Kung ku-question man tayo, tatanungin natin dun sa sa common sense, ho. Kasi wala tayo pare-parehong nalalaman diyan. Yung mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong, hindi ganong naiintindihan ng publiko o kaya naman yung iba, dinededma, di ba ho? Hindi pinapansin, binabaliwala. Hindi nila alam na yun kaalaman. Kaya sabi nga ni Howard Taft, mali lang siya ron sa kalkulasyon niya na 100 taon daw
ang lilipas pa para ang mga Pilipino ay makapamahala ng isang malaking gobyerno. Halata naman eh. Hanggang ngayon, yung mga mapamahiin pa rin, nandyan pa rin sila. Iba na pinag-uusapan, pamahiin pa ang isinisingit. O kaya iginigiit, pati sa pagboto. Pagboto na itong pinag-uusapan. Ay, nako. Republika ng mga walang kadala-dala. Hindi tayo dapat tawaging Maharlika. Dapat itawag sa ating republika ay Republika ng mga walang kadala-dala. Bagamat may mga dynasty na tumaob, lagapak, bagsak, meron naman pumalit, dynasty rin. Di ba? Hindi ka nangyari kay Erap. Naubos ang Estrada. Nalipol, kumbaga sa kwan eh. Hindi pa araw ng pag-uukom eh. Nilipol na eh. Isipin mo, bagsak sa Maynila. Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Tumama tayo lahat. Ang laki ng problema ni Erap. Hindi siya magkandatuto dahil sa San Juan, sigurado na yung panalo nung si Zamora. Inanalyze na natin yan, lalo na dun sa mga dati nang sumusubaybay dito, di ba? Ang mahirap yung ngayon lang sumubaybay, magkokomentaryo. Hindi niya nasundan, di ba? Hindi niya nasubaybayan kung ano istorya. Akalain ninyo, ang daming dapat ipagtaka sa resulta ng eleksyon. Bagamat wala na tayong magagawa, okay lang yan eh. Wala naman yan, eleksyon lang yan. Una, hindi naman tayo yung kandidato, di ba? Kaya lang, sayang ang pagpapagal, ang pagsisikap. Ang mga kamukha natin, yung mga nagmamalasakit sa bansa, kasi hindi naman masamang magmalasakit eh, hindi ba? Lalo na kung mabuti naman ang layunin natin, hindi naman natin sinabing, ito iboto nyo ha, mga magnanakaw. Yun, masamang layunin, di ba? Ang pinaboboto nga natin, matitino eh. Pero wala rin eh. Sabi nga nung nag-text kagabi, o nung nag-comment kagabi, ano ba yan? Akalain mo, doktor, tinalo ni Lito Lapid. Inayupak na buhay ito. O nga naman eh, di ba? Pati hati-haya lang sa television yan eh. Sa pelikula. Wala nang ang pelikula yan. Kalain ninyo, tapos yung pagdating sa party list, sino-sino nanalo, ang probinsyano. Ang dami nakuha, no? Bakit? Dahil kay Coco Martin, yan ang napapala ng mga Pilipino. Pagka nakakalokohan yung panonood ng TV, mga kaibigan, ika nga, ginagawang totoo yung napanood eh. Para kayong PMP. Ginawang totoo. Isipin mo, naloko ron sa teleserye. Lahat ng labasan ni Coco Martin eh, binoto. Isipin mo, nilagay nyo dyan yung kapalaran nyo. Ano malay niyang pulubo na yan? Pananagutan niya ba kapag yung mga na-endorse niya gumawa ng kawalang yan? May garansya ba yun? Siya ba mananagot? Ano sasabihin niya ba? Hindi naman ako yung nagloko eh.
Palibasa, ang intention talaga nun yung mga ganong endorso, kaya yun na sinasabi natin Wala naman tayong ibang dapat pagbasihan Eleksyon, dapat pagbawal yung mga survey. Wala na yan. Kasi, kunyari tayo, panawagan tayo ng panawagan, itong Comelec, itong nasa gobyerno, itong mga nagpapanggap na himpilan ng radyo, dyaryo, na akala mo mga mabubuti layunin, kunyari, boto mo, ipanalo mo. Ipanalo mo ang Pilipinas. Akala mo, totoo, di ba? Pero yun, pagka pinagtinignan mo magkakasama sa orkestra sa buhatan Pag alam mo makabubuti, diyan ka na makagagawa ng kabutihan sa panahon ng eleksyon Ba't naglalabas kayo basta kumita, di ba? Yun ang masama sa media. Walang pagmamahal sa bayan. Sabi ko nga sa inyo, bibihira na yun, yung mga ganong nasa media. Yung ang iniisip, maitama, maiwasto. Sila propaganda lang yung kanila Kunyari lang yun Pagkatapos ng eleksyon, kung sino yung nanalo, doon naman sila. Hindi natin alam na itong mga pangkaraniwan tao na pinaglalaruan tayo. At ang hindi ninyo alam, ang nagpapasya na ng eleksyon, mga oligarch na rin. Kaya nakita ninyo, mapapababa pa ba yung mga halaga ng presyo ng bilihin? Kasi ang nagpapasya na, ang mga nasa likod na nagpapasya kung sino mananalo sa eleksyon, ang nasa likod niyan, mga oligarchs na rin. Ano ba yung oligarchs? Kaya yung mga makapangyarihang negosyante, influensya, yan yung mga isa sa dahilan o isa sa mga dahilan para dun sa mga bubut pa mga pag-iisip na akala mo na nandudunong. Yung hindi inabot ang panahon, akala mo kung makapagsalita, kababata ni Dr. Jose Rizal. Pag nagsalita ng kasaysayan. Yang oligarchs, yan ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit si dating Pangulong Marcos noon ay nagdeklara ng martial law. Pinagkukuha niya yung mga negosyo, sinikwester, Meralco. Kaya yun, nasasabi natin na sa dinami-dami ng protesta labang kay Marcos noon, lahat ng bintang ibinintang kay Marcos. Yung mga ginawang bobo. Ano? Tanungin nyo magulang nyo. Tanungin ninyo mga lolo't lola nyo. Lola, noon hubang panahon ni Marcos, martial law, nagreklamo ho ba kayo? Umiyak ba kayo dahil wala kayong maibayad sa kuryente, pinutulang kayo? Tanungin nyo kung meron. Tanungin ninyo kung merong naputulan ng tubig dahil di makabayad. Wala. Bakit? Affordable ang kuryente. Bakit? Kontrolado ng gobyerno. Ngayon, mapapababa mo pa yan? Hindi na.
Kasi pati eleksyon, napasa kamay na ng mga oligarchs. Sila na ang nagpapasya. Akala natin tayo yun. Kasi bumoto tayo, may patinta-tinta pa eh. So, sabi ko nga rin sa naglagay ng tinta, ano yan? Para magmukhang totoo? Natawa eh. Bueno, mga kaibigan, pagpapatuloy natin ang mga kahindik-hindik, hindi ka panipaniwala sa mga resulta ng eleksyon, ano po? Yan po'y pagkatapos ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. On May 22 at 8 p.m., it's going to be legend versus legend. What do I mean by that? Two local artists will compete and pay tribute to one American legend. Don't like crazy music, Bam Amping versus Douglas Masuda doing Elvis Presley. baby, I don't care. Legend versus legend. Marilyn Clemeno versus Clarice I.C. Nickdow will do Whitney Houston. Legend versus legend. Boyet Onte versus Rod Broadshow. Tom Jones. It's not unusual to be loved. Legend versus legend. Arch Smith versus RJ. Rick Nelson. Legend versus legend. Entrance is 1,000 pesos with one drink. Legend versus legend. Wednesday, May 22, 8 p.m. RJ Bistro. Don't miss it. We're going to use the clap-o-meter once again to decide. For reservations, text or call 0906-221-1524 or visit us at www.facebook.com/RJBistro. Right now. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon, at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, natatanaw ko ho mula rito. Nanonood pala yung kababata ko dyan sa Santa Cruz, si Joy. Ngayon, mga kaibigan, eto ano ang mga nakapagtataka dun sa resulta? Sabi ko sa inyo, pattern yan eh. Pattern ng survey, pagkatapos para yung resulta ng eleksyon, nakapattern doon sa survey para maging kapani-paniwala. Di ba? Ito naman survey, bago yung eleksyon, ang ginagamit nilang behikulo, media, di ba? Media. Ano ibig sabihin? Abay, kahit hindi totoo, kailangan, wala kang ibang magagawa, kundi paniwalaan o hindi paniwalaan. Dalawang bagay lang yun eh. Pag matalino ka, hindi ka maniniwala. Bakit? Kasi yung survey, sinasabi nila, nagsasample sila, ang kinausap nila 1,000. Unang-una, wala naman silang kinausap eh. Nakakita ka ba na may kinausap? Sa dinami-dami ng kakilala natin tao sa mundo, dito sa Pilipinas na lang, mga kaibigan sa Pilipinas, kamag-anak ng kamag-anak mo, kaibigan ng kaibigan mo, mag-umpisa ka sa'yo.
Sa pamilya mo, palaki ng palaki yan. Itanong mo kung isa dyan may ina-survey. Una, wala. Di ba? Logic. Common sense. Yung sa kanila, kunya-kunyarihan yung mga statistic, ganito raw. Ay, mala nakakaintindi niyan. Mga kaibigan, hindi totoo yun. Nag-survey sila. Kasi minsan hindi tayo nakakita, naglakad. May ID ng survey. Di ba? Naka-uniforme. Nagtanong, wala. Number 2, tinanin nyo, itong bilangan sa Senate, ako, wala naman tayong magagawa di ba? Hindi man tayo naniniwala sa resulta ng eleksyon, ano magagawa natin? Ipinipilit sa atin, tanggapin natin Di ba? Lalo na, siyempre, pag may napaboran dun sa eleksyon, naging favorable sa kanila, mga kaibigan, masaya yung mga yun. Di ba? Para sa kanila, nasunod yung boses o kaya totoong binilang ang boto. Ito ngayon ang tanong. Tinanin nyo. Nung umpisa, konti diferensya. Di ba? Unang bugso nung maliit pa boto na inilalabas sa transparency server sa media na kinuha sa transparency server ng PPCRB tsaka COMELEC. Mga kaibigan, hindi ba, kung ano yung nasa survey, yun na nilabas. Ano yung perfect? Perfect? Mga kaibigan, unang-una, dispalinghado yon. Ano pa? Ngayon mataas na bilang Hindi na nagbabago yung order ng 1 to 12 Mga kaibigan Sana man lang, nung maliit pa boto, iba. Pero nung lumaki na, meron na nagkapalitan ng pwesto dyan, di ba? Marami nang nakapagpalitan sana ng pwesto. Paano mo explain yun? Sige nga. Ano pa? Malayong malayo tinanin nyo sa mano-mano yung ating mga inabutan na eleksyon. Itong eleksyon na to, nagsimula itong kahayupan na ito nung 2010 Di ba? Ngayon, mga kaibigan, nung mano-mano, bawat tinatransmit, bawat ibino-broadcast, mga partial and official, sinasabi kung saan galing, anong presinto, o kaya clustered precinct, nanggaling yung boto. Dito hindi. Isipin niyo sama-samang ilalabas, milyon ng boto, lalo sa local, di ba? 2 labas na, tapos na Mga kaibigan Tapos na boxing Paano nila na-accumulate yun ng ganon? Yun ang dapat nilang explain. Bakit hindi, di ba dapat ang labas niya per precinct or clustered precinct? Sinasabi, di ba? Dito wala Paano ka magpoprotesta? Paano mo malalaman kung saan nagkaroon ng diferensya yun? Halimbawa, nagprotesta ka, hindi, bilangin natin yung balota. Anong balota bibilangin mo? Yung kabuuan? Halimbawa, Maynila. Buong Maynila, bubuksan mo? Kailangan, pag nagprotesta ka, identified mo yung presinto na tumutugma doon sa ballot box. Di ba? Mga kaibigan, katarantaduhan Ito pa, masama. Hindi ba yung Smartmatic pribado yan? Pribadong kumpanya ng mga dayuhan. Ang sabi natin kanina, paano nakokontrol? Paano magkakaroon ng kontrol ang mga oligarchs? Simple lang Mga kaibigan siyempre sila may pera. Isipin mo kawalang yan, laki ng binabayad ng gobyerno dyan sa paggamit ng makina ng
Smartmatic, bilyon-bilyon yan, pinayayaman natin, mga kaibigan, pinagkakakwartahan pa nila. Iba pa yung, o kaya pwedeng gawin, halimbawa, pinayagan yung Smartmatic, pwedeng may kasunduan na. O. Kaya ka namin ginawa, meron namang ibang mag-o-offer dito eh. Meron namang ibang may kakayahang magbigay ng ganyang klase ng deal, transaksyon sa gobyerno. Pero ba't ikaw ang pinili namin? Kasi gusto namin, sumunod ka sa gusto namin. Magsasabuatan tayo. Kung sino ang pananalunin at hindi pananalunin. Yan ang problema natin dyan. Sino makakagarantya na hindi pwedeng mangyari yun? Hindi ba? Hindi katulad nung dating mano-mano o kaya ang nagpapatakbo'y gobyerno, ang pwede mong putukan dyan gobyerno. Ngayon, wala ka ng kahabol-habol dyan. Pag dinaya ka, tanggapin mo na lang. Ganun na lang ang mangyayari, mga kaibigan. Kasi hindi ka nagbayad ng survey, hindi ka sumunod doon, hindi ka nagbayad sa media. Kahit magpa-survey ka ikaw mag-commission ng survey. Nagbayad ka. Binigay sa'yo yun, binigyan ka ng reseta nila. Reseta yun Hindi naman survey yun ngayon, anong gagawin mo? Ano ba purpose nitong survey? Ang purpose nito, kung i-condition ang utak mo. Para pagka ganun ang lumabas na resulta sa eleksyon, credible pa sila. Naloko ka na, credible pa sila sa iyo. Kapani-paniwala pa sila sa iyo. Yung panlolokong ginawa nila, mga kaibigan. Ngayon, paano mong magagamit ngayon yon? Sa purpose na, ang purpose, linlangin mo yung tao. Palitawin mo na ikaw yung malakas, ikaw yung kasi nagbayad sa survey, palitawin mong malakas ka. Paano mo magagawa yon? Panibagong gastos. Magbibigay ka sa media. Press release. Mataas ako sa survey. Yan. May bayad ho yun. Kaya sabi ko sa inyo, katarantaduhan yung patakaran ng COMELEC tungkol sa advertisement, mga interview, nilimitahan Kaya hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Baka mamaya sumablay ka pa ngayon, mga kaibigan, ano sabi ko dyan? Yung patakaran na ginagawa nila, mga kaibigan, kung kasabwat sa panloloko Bakit? Kasi para kailangan sumunod ka dun sa dun sa resulta ng survey na binayaran mo. Dahil dun sila magbabase ng ilalabas nilang resulta ng Smartmatic para orchestrated, hindi alam ng tao. Sa likod niyan may sabuatan. Mga kaibigan, kitang-kita mo, isipin mo, tumataas yung mga boto, simula nung ang boto 100 pa lang, yun na yung order. Paano nila nagawa yun? Nagkaroon ng konting diferensya lang. Mga kaibigan, ilan lang yung nagpalit doon? 2. Kita ninyo, mga kaibigan? Ngayon, isipin ninyo, yan ang orchestra. Yan ang eleksyon. Hindi yung boto natin. Yung pagboto natin, kumbaga, ano lang yun seremonyal para masabing nagdaos ng eleksyon. Ito pa isa. Ano ba yung eleksyon? Hindi ba yung araw ng eleksyon yan isang okasyon. Actually, isang mahalagang okasyon ang eleksyon.
Ha? Isang mahalagang, ano yan, okasyon. Nung bang ginaganap yung eleksyon, bago gawin ang eleksyon, mga kaibigan, di ba nagkaroon ng mga massive vote buying, mga reports na gano'n. Ano ba yung okasyon? Di ba parang birthday yan, ganyan. Okasyon yung birthday. May kasalan, kapistahan. Mga kaibigan. Pagkatapos may nanggugulo. Ano ginawa ng gobyerno? Meron ho ba? Wala naman tayong nakitang ginawa Pumili sila ng gagawin nila. Alin, yung kay Bimbong Crisologo, kaduda-duda yun. Kahit anong sabihin ninyo. Ha? Trespassing yung ginawa nyo Di ba? Doon pa lang, patay na kayo Pumasok kayo doon, pulis ka, pumasok. May warrant ka ba? Kung ginaganap yung sa labas, halimbawa, di ba bawal uminom? Sa labas. Nasa loob ka ng bahay mo. Uminom ka, hulihin ka ba? Papasukin ka ba ng pulis dahil uminom ka? Katarantaduhan yan. Mga kaibigan. Pwede mo sabihin nagbo-vote buying doon kahit hindi. Pero bago mapatunayang hindi totoo, tapos na eleksyon. Na-damage na yung reputation ng kandidato. Mga kaibigan, kay mananalo siya, kay hindi siya mananalo, mga kaibigan, unfair yun. Hindi batas yun. Private army yung, ginawang private army yung police. Mga kaibigan. Di ba? Di ba ang daming vote buying na ni-report? Tayo lang dito. Tinuturo natin kung saan nagaganap yung vote buying. May nagpunta bang pulis? Ha? Meron ba nagpunta doon sa kinagaganapan ng mga vote buying? Wala. Pinabayan. Mga kaibigan, kunyari, wala silang alam. Kunyari, radyo to, hindi nyo alam. Mga gago. Siya pa kayo. Ito, mga mahilig magpagamit. Paano? Ang sistemang umiiral ngayon, para ka mabigyan ng magandang pwesto sa kapulisan, para ka ma-promote, magsip-sip ka. Labagin mo yung batas. Ba't pa tayo may pulis? Abolish na natin yung otoridad. Bakit? Walang ginagawa Laban sa mga paglabag sa eleksyon. Abolish na natin yan. Total, hindi rin pala aaksyonan. Di ba hala na yung tao? Di ba sa okasyong simple Pag may nanggulo, pinaalis yun di ba? Lalo pag may piyesta, may patayan ano ginagawa ron? Pinababayan ba yun? Hindi. Hinuhuli yun. Mga kaibigan. Dito wala Okasyon din yan Yung eleksyon bueno, doon magtaka kayo. Yung mga ibinato lahat. Mga kaibigan, ang hirap ipaliwanag niyan. Paano mong hindi mo sinasabi kung saan presinto yan? Anong eskwelahan? Di ba? Bago ninyo pagsamasamahin yung totality ng boto. Bago nyo idagdag dun sa mga unang resulta. Hindi ba? Wala Kaya ang protesta mo, baliwala. Kaya ang mangyayari, kung ano yung ilabas nilang resulta, tanggapin mo. Ha? Kaya alam mong dinaya ka, kaya ano pa man yan, wala kang ibang choice. Tanggapin mo. Bakit? Kasi pag nagprotesta ka, baka pagtawanan ka pa Gagawin ka pa luko-luko Mga kaibigan Ano pinoprotesta mo? Ibig mo sabihin, bubuksan natin yung lahat nung balota. Halimbawa, nangyari sa Maynila, buong Maynila, bubuksan natin. Hindi mo identify yung lugar. Paano mo ma-identify? Sila naglabas ng resulta, hindi nila sinabi kung saan nila kinuha. Basta pinagsama-sama.
Di ba? Yun lang, kataka-taka yun, ha? Nawala nakakapuna. Ang daming pinag-uusapang malalalim dyan sa SD. Ako hindi ko naintindihan, SD. Pero hindi. Sipin ninyo, boboto ka, computerized, ha? Automated. Eh bakit tayo nagtatatak dun sa balota? Di ba mano-mano yun? Ha? Bali lumalabas na computerized lang yung bilangan. Eh, doon nga, hindi mo malalaman kung tama naman yung resibo. Nung tignan mo yung boto mo, yun naman yung binoto mo. Eh, nung bilangin, tama ba? Oh. Yung bang nag-record nung boto mo, yun din yung inilabas na resulta. Mahirap po yun. Mga kaibigan, mas mabuti pa, ngayon, katatapos lang na eleksyon, dapat reformahin na yan. At kung ako, ang mamamayan, huwag na tayong pumayag na ganyan, Smartmatic. Huwag natin payagan. Hindi para sa atin yan. Hindi para sa atin yung eleksyon na yan. Otherwise, pag pinayagan niyo pa ulit yan sa susunod na halalan, wala na itong bansang ito. Ito isa, di ba pribado yan? Dayuhang kumpanya yan. Sino makapagsasabi na walang pwedeng sumosyo dyan? Doon pa lang May napapabalita ngayon Merong kasosyo dyan sa Smartmatic na negosyante. Mga kaibigan, Pilipino, hindi kalahi nila. Paano yan? Mga kaibigan, walang mga pananagutan yan. Kung niloko man nila ang eleksyon, wala silang accountability. Mapapanagot mo ba yung COMELEC? Yun yung sinasabi natin. Paano mo sila pananagutin? Kung kasabwat sila. Yung reklamo, pag nagprotesta ka, saan mo ba idudulog? Di ba sa COMELEC? O sino aaksyon doon? Yung COMELEC? Ikukumbik nila yung sarili nila? Sasabihin nila, guilty kami? At totoong nadaya ka, totoong nakipagsabuatan kami sa eleksyon? Kaya, yun ang sinasabi natin. Kailangan sa susunod na eleksyon, effective na ang meron ng malaking reforma sa electoral process dito sa batas. Meron ng bagong batas. Bago pa man, dumating yung susunod na halalan. Nakita ninyo, tahimik lahat yan. Wala makapagsalita dyan. Isa lang ang nagsalita, yung Glenn Chong. Hindi siya mananalo. Hindi kayo bibilang na kandidato, kunyari ka lang. Palalabasin, kunyari ka. Gagawin ka mukhang lukluk po. Bakit? Sa buhatan yan nakita ninyo, mga kaibigan? Pagpalagay na natin, hindi mananalo si Glenn Chong. Minsan sabihin, mataas pa nakuha ni Freddy Aguilar dyan. Abogado ba si Freddy Aguilar? Abusado yun, hindi naman abogado yun Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Ako, wala tayong magagawa kundi tanggapin. Tinatanggap na lang natin kasi pwede bang gano'n na lang? Wala nang gagawin. Yun yung napakinggan kong interview naman ng isang araw o kahapon. Alam mo na yung mga analyst kung ano mga pinagsasabi niyan. Analyst. Mga kaibigan. Ano mga pagka sumabit yung survey nila kung ano sinasabi, iibahin. Kung saan naman sila pupunta. Meron sila sinasabi, ito, professor naman yata ito narinig ko. Mahirap daw ngayon sa mga kabataan, itong mga bagong henerasyon, kung tawagin millennial,
Itong mga millennial na ito, hindi katulad nung mga henerasyon natin, tayo, itong mga kaedad natin, na pagka merong nangyari na hindi maganda, hindi tama, lumalabas para ipakita. Yun yung tinatawag na ine-exercise yung freedom of expression, mga kaibigan, para pakinggan ng gobyerno. Wala na eh. Bali wala na yung freedom of expression eh. Hanggang Facebook na lang itong mga to eh. Tamad, doon na lang. Kung makapagsalita pa naman sa Facebook, akala mo mga makabayan. Meron ba makabayan sa Facebook lang? May mangyayari ba doon? Para mo sinabi, kamukha yung may mga gago rito, nakikinig ko magkaminsan, nanonood, lalo na yung dating daan. Yung mga hinayupak na troll nitong si Bonjing at saka ni Bad, Eli, Kuyukot, Soriano, mga kaibigan. Minsan sasabi, sampalin niya kita dyan eh. Gago, paano mo ako masasampal nandiyan ka? Nagsusulat ka lang dyan. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, punta ka rito. Dito mo gawin, di ba? Hindi. May kita mo, ano lang eh, yabang lang eh. Bully, mga kaibigan, di ba? Paano? Walang alam. Tingnan ninyo yung sinasabi kong party list nila. Lumabas ang katotohanan, no? Ilan lang ang boto? 200,000? Hindi konti lang kayo. Yung 200,000 nga naman na yun, sabi nung nag-post, hindi naman kayo lahat. Dating dan MCGI hindi naman kayo lang yun Siyempre, kinampanya nyo. Yun yung kinakampanya ni Bonjing at saka ni Ingkong, ni Eli Kuyukot Soriano, mga kaibigan. Yun yung kinakampanya nilang bobong henerasyon, BH party list. Yun yung party list na kinakampanya ni alias Bicoy, si Babalo, yung inuli ng MBI, mga kaibigan. Wala. 200,000. Hindi, konti lang kayo. Ang masama niyan, sino politikong nahingan nyo? Di ba? Alam na alam, humihingi kayo ng pera sa politiko. Lalo nung EDSA 3. Binayaran kayo ni yung leader ninyo, binayaran ni ERAP ng 50 milyon, mga kaibigan, para mag-rally at pabagsakin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yun na naman ang ginagawa nila ngayon. Magbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisan na ng mga broadcasters sa Pilipinas. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM,
the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan tingnan ninyo, si Lito Lapid pangilan? Pampito? Paano napunta sa pampito si Lito Lapid? Di ba nung una pangatlo? Di ba? Pangatlo. Pinakahuli, pangatlo siya mga kaibigan. Ba't hindi totoo? Eto tignan ninyo. Nung nilabas yung survey na siya pangatlo, wala pang announcement ang Iglesia ni Cristo. Kasi hindi ako nagbabase ng official announcement ng Iglesia ni Cristo sa dyaryo. Hindi ako nagbabase dyan, mga kaibigan. Meron akong ibang paraan. Last minute ko nalalaman. Kahit na ano pa sabihin mo, ito ang dala. Hindi ko pinaniniwalaan yan. Hanggat hindi doon sa araw na boboto ko, mga kaibigan. Hindi ko alam yan. Tsaka unang-una, itong programa natin, ito tandaan nyo. Ano man ang relihiyon natin o nang nasa likod nitong mikropono, wala tayong karapatan na ang issue, mga kaibigan, gamitin ko dahil kung ano yung kinabibilangan ko relihiyon. Kasi itong radyo, para sa lahat ito Kaysa kalaban, kaysa kakampi, entitled silang lahat makinig dito. Ngayon, kung gusto mo makikinig sa'yo, puro supporter lang, hindi pwede yun. Magtayo ka sa sarili mong radyo. Kaya nga may radyo yung gobyerno di ba? Nangyayari doon sa radyo ng gobyerno. Yun, hindi pinaniniwalaan. Kasi one-sided yun. Di ba? Pabor lang yun. Kahit na magkabalok-balok ang gawin ng nakaupo sa gobyerno, diretso ron pagdating doon. Di ba? Hindi pwedeng bumaluktot doon. Yung baluktot, tutuwid nun. Iuunat nun. Ngayon, ito kung hindi pala nadala si Lito Lapid ng Iglesia ni Cristo, talo Di ba? Kasi number 7 lang siya ngayon tanggalin mo yung boto ng Iglesia ni Cristo, dilaglag siya. Mga kaibigan, si Jinggoy, nalaglag. Dala yun. Bakit? Yun yung sinasabi natin, huwag kayong magagalit kung ang Iglesia ni Cristo nagdala ng kandidato. Kasi kayo may dala rin pero ang kinagagalitan lang, yung Iglesia ni Cristo lang. Katulad nung isang gagong alkalde dyan sa Pasig. Natalo tuloy. Kahit naman siya dinala, talo siya alam ba ninyo, nung malaman daw nito na yung Eusebio, hayop ka, nung nalaman nitong animal nito na hindi siya dala, alam nyo ginawa? Nag-meeting di avance doon sa harap ng kapilya ng iglesia. Oras mismo ng pagsamba. Di walang yayan.
mga kaibigan, buti nga sa'yo, natalo ka, di ba? Dahil walang yaka pala eh. Pag hindi ka napaboran, kala mo kung sino ka, di ba? Ngayon, tignan ninyo, yun yung sinasabi natin. Ba't hindi kayo magkaisa rin? Gumawa rin kayo ng pagkakaisa. Katulad yung sa kaso ni Jinggoy, ba't nalaglag? Maraming nagkaisa eh. Kung totoo yung resulta ng eleksyon, mga kaibigan, ilan lang nalaglag doon? Si Jinggoy lang yata eh. Si Bong Revilla pumasok eh, di ba? Dala yun. Ngayon, di ko lang alam kung hindi, yun ang, wala na akong karapatan na sabihin kung ano basihan nila. Ba't tinanong nyo ba si Mike Bilarde, ano basihan mo? Kailangan ko pa ba tanongin yung mga iba kung ano basihan mo? Pare-pareho naman eh. Mga kaibigan, yun ang problema natin. Doon lang tayo nagkakaproblema, yung pag hindi matanggap na hindi sila nadala, nagagalit sila. Ano karapatan mo magalit? Ha? Hindi gumawa ka rin, ibig sabihin, hindi ka, walang pagkakaisa, walang magtagumpay. Kaya yung iba, pinipilit nilang i-duplicate yan, hindi nila magawa yan eh. Yun ang kagandahan nun. Ang kagandahan lang sa kaisa ng iglesia na isa. Hindi matitiyak mo na yung miyembro hindi magbebenta ng boto para magtaksil. Di ba? Dito ang tatapang magsalita laban sa magnanakaw. Pero pag nabigyan ng pera ng magnanakaw, binoboto yung magnanakaw. Kunyari, galit sa magnanakaw, pero doon sa pera ng magnanakaw, hindi galit. Hindi ba? Hindi makapanindigan eh. Hindi katulad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, marunong manindigan. Hindi ba? Bakit? Kayo lang ba nangangailangan ng pera? Di ba kailangan din nun? Pero ano ang makikita mo? Mas pinapahalagahan yung manindigan sila doon sa pagkakaisa kaysa ipagpalit yung pagkakaisa. Yun ang dapat na maging quality ng isang botante. Dahil kung ang mga botante marunong manindigan, sabi ko sa inyo, kusang matatakot ang magnanakaw, kusang masusugpo ang pagnanakaw sa gobyerno. Yan ang totoo. Mga kaibigan, pag ang botante nagkakaisa, halimbawa, sige, sabihin natin, lahat ng pinagkaisaan ng Iglesia ni Cristo, at kukontrahin nyo, yun yung gustong gawin nung nung dating daan, ilan lang pala miyembro niyan. Nagkaalaman dito sa bobong Henerasyon Party List. Mga kaibigan. Halimbawa, ayaw niyo yung mga pinagkaisaan, tapos nagkaisa kayo. Nagawa niyo yung pagkakaisa. Sino mananalo? Mananalo ba yung Iglesia ni Cristo? Di siyempre hindi. Pero bakit nananalo? Kasi wala kayong pagkakaisa. Yun ang wala. Yun ang hindi ninyo naiintindihan. Pero sa Iglesia ni Cristo, pagka yung nagkaisa, kay nanalo yung kandidato, hindi nila itinuturing na kabiguan kung natalo yung kandidato na sinuportahan. Para sa kanila, kung nasunod yung kaisahan, nagtagumpay sila. May pinagbabasihan sila eh. Meron naman kayo reliyon. May reliyon yan. Di ba? Reliyon nga yan eh. Meron din kayo reliyon. Meron silang sinusunod na aral sa reliyon. Tungkol sa pagkakaisa, kung bakit sumusunod lahat, napapasunod lahat. Di ba? Nagiging tagumpay yung kaisahan. Kaya wala tayong magagawa doon. Mga kaibigan, hindi ka pwedeng yung masama yung yung
Marami kasi nagsasalita, di ba? Ng laban doon. Ba't daw bumoto na magnanakaw? Eh kung sabihin ngayon sa'yo, sino ba hindi magnanakaw dyan? Kung iboboto mo ito, hindi magnanakaw. Sabi mo yan. Ano garantiya mong yan? Pag naupo, hindi magnanakaw. Kaya mo bang panagutan? Sige nga. Yan po ang problema, mga kaibigan. Kaya hindi mo naman dapat na kalabanin katulad yung ginawa nung Pasig sa Pasig. Dati na siyang tinutulungan, ha? Ngayon, di siya natulungan, mga kaibigan. Ba, ginawa ng benga? Kalahin mo, binastos yung gustong babuyin yung pag-practice na religion. Yan ang wag ninyo talaga dapat iboto. Kahit na kayo hindi Iglesia ni Cristo. Dahil kung nagkataon, kayo rin, ibang relihiyon, nakakaisa rin, gagawin din niya sa inyo yun. Yung mga ganyang klase ng politiko, hindi dapat binoboto yan. Sapagkat siya magiging panganib sa kalayaan ng religious practice. Hindi ba, meron tayong freedom na mag-exercise ng ating religious belief dito sa ating bansa. Nasa batas yan mga kaibigan pero yun, nagpapakita yun gusto niyang sagkaan, supilin yung kalayaan ng mga tao. Kung hindi siya nadala, babastusin mo. Para ka rin, nagdala ka ng lechon dun sa moske. Di ba? Merong isinasagawang mga, worship service yung yung mga kapatid nating Muslim halimbawa. Tapos nagdala ka ng lechon doon. Ano yun? Di ba? Ganun yun Gagawin niya yun kahit sa relihiyon. Kaya yung mga ganun tao, hindi dapat binoboto yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sorpresa tayo dito sa sa Makati. Nasorpresa tayo dyan. Kalain mo si Vice President Jejo Marbinay talo sa pagka-congressman. Hindi natin akalain yun. Kaya sabi ko nung minsan, di ba, ilang beses kong binanggit siya na yung nangyari sa pagitan ni Abby at saka ni Junjun doon sa simbahan, yung pinakita nilang ganun doon. Kung may pera yung kalaban nila tumatakbo mayor, nanalo yun tingnan ninyo nangyari kay Binay. Nanalo si dating Vice Mayor Kid Peña. 6,000, ganun. 8,000 lamang. Sipin ninyo yan, Surprise siya. Yung kapatid na senador, di ba? Delikado, nasa huli. 12. Mga kaibigan, kasi yung 12, pwede pumasok yung 13. Pag nasa 12 ka, nako. Yun lang nasa 11 ka, delikado ka na Yung 10, 11, 12, delikado yun. Mga kaibigan, dito wala nang delikado Sa sistema nitong nilalabas na resulta, walang madidelikado rito. Bakit? Kung sa umpisa yan Meron mga ganang bilangan. Siyempre, pagka ang itinransmit na boto, kung hindi mo teritoryo, mahina ka ron. Hindi naman lahat. Pag sinabing malakas ka sa survey, kahit sabihin mo malakas, totoo pa yung survey, hindi lahat ng lugar malakas ka. Kasi merong ayaw sa iyo doon. May lugar na mahina ka, lalo na kung may mga baluarting tinatawag, di ba? Halimbawa,
kandidato kang senador, taga saan ka? Kung taga Bicol ka, di siyempre, suporta, expected mo, suportahan ka sa Bicol. Kaya, malaki ang boto mo ron. Di ba ganun yung pinaglalabanan ni Bongbong at saka ni Leni Robredo? Oh. May bailiwick Di ba? Na sinasabi. Mga kaibigan. Kaya pag sinabi mong Ilocos, sigurado, tamba ka na riyan. Baka masiro ka pa dyan. Di ba? Pag yun ang bibilangin, hindi sinasabi. Saan galing to? Ilocos. Anong presinto doon? Di ba? Dapat ganoon kasi nga, hindi lahat ng lugar pwede kang iboto. Tandaan niyo, impossible yun. Uniforme ginawa nitong resulta ng Smartmatic. Yan dyan, makakaalata kayo. Mga kaibigan. Hindi ba kung talagang malakas si Lito Lapid, number 3, doon sa survey, di dapat nag-number 1 siya nung nagdesisyon na iglesia na iboboto siya. Di ba? Kung totoo yung survey, sige nga. Mga kaibigan, ginagawa tayo sama-samang luko-luko. Hindi ba aling magkaiba-iba tayo ng boto Wala namang problema, kaya nga may eleksyon Ang problema, yung manipulasyon. Ito pa isa. Tingnan ninyo, ang eleksyon dito, tinatanggap natin na ang eleksyong ginagawa sa Pilipinas taon-taon, kahit na nung mano-mano pa, lalo nung mano-mano pa. Ngayon din Yun pa rin Ang tuntunin Ito pa lang magpapakita walang kredibilidad ang eleksyon. Bakit? Kasi, yung mga partido at kandidato, kailangan pa niyang kumuha ng watcher. Yun lang Common sense. Bakit ka maglalagay ng watcher? Para saan yun? Hindi ba para, kunyari, magbantay ng boto? Ba't mababantayan ng boto? Hindi ka naman kumilik. May PPCRB pa. Di walang kredibilidad ang eleksyon, doon pa lang. Sentido komon. Bakit natin ginagawa yung proseso na yan na walang kredibilidad? Bakit hindi tayo gumawa ng isang eleksyon na magiging katanggap-tanggap sa lahat? Magiging credible. Bakit sa ibang bansa nagagawa nila yan? Mga walang ya Pilipino. Di, umisip tayo ng paraan. Na anumang kawalang ya yan, mga yan, hindi nila magagawa ito. Iniisip natin paraan Mas lalong napapasama tayo. Yang Smartmatic na yan Mga kaibigan Kaya walang credibility yung eleksyon Tapos itong mga, kala mo, itong mga himpilan ng television, ni-interview, mga analyst, mga ganun. Pati yung mga nag-survey, hindi maipaliwanag yung boto. Ito yung kay Lito Lapid, tingnan ninyo. Nung wala pang pasya, na siya dala ng Iglesia ni Cristo, number 3 na siya sa survey. Di dapat nung dinala siya ng Iglesia ni Cristo, nag-number 1 siya. Ano ibig sabihin? Hindi siya talaga malakas. Nakapagtataka nga yan Dati, senador yan. Panahon ni GMA, di ba? Pinatakbo rito sa Makati yan Binayaran. Yung pinambayad sa kanya, ipinambili ng bahay dito sa Magallanes. Kilala ko yung yung may-ari ng bahay Siya nagkwento sa akin Ano nangyari? Di ba talo? Nahulog sa kabayo si Leon Guerrero. Pagkatapos nitong kamakailan lang, last election, di ba tumakbo yan na mayor sa Angeles? Di ba talo?
Probinsya mo pa yun, natalo ka. Dati kang governor, vice governor, governor, pagkatapos senador, 2 term. Tapos natalo ka sa Angeles. Paano nangyari yan? Merong nagmamanipulate. Ito isa sa pinagtataka ko ngayon yung Nationalist People's Coalition, bakit ang daming nanalong NPC? Partido ni Ramon Ang, tsaka ni Danding Coangco. Itinatag ni Danding Coangco. Bakit ang daming nanalo niyan? Dahil ba maraming pera si Ramon Ang? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, lahat ng tanong dapat may sagot. Di ba? Lahat ng mga yung mga, lalo na katulad ito sinasabi natin, very basic yan na dapat maintindihan ng mga botante. Kasi kung highfalutin yung mga explanation dyan, hindi intindihin ng botante yan. Hindi nila maintindihan yan at hindi nila pag-aaksaya ng panahon na intindihin. Poproblemahin pa nila yun eh. Tsaka isa na po nung araw ng eleksyon. Ano ba ninyo umikot-ikot ako. Yung mga sidecar, tricycle. Wala ako nakitang may tatak na tinta. Ibig sabihin yung mga hinayupak, hindi pala botante. Pero nagkakapera yan pag-eleksyon. Di ba sila kinakabitan ng mga tarpaulin? Di ba? Tsaka, ang dami dyan, nagdodroge sa mga yan. Durugista. Mga kaibigan. Kaya yun ang isa sa dahilan, magtataka ka naman. Si Bato, binoto. Kahit marami na disgrasya sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs. Ba nanalo? Ibig sabihin bumoto. Ibig sabihin, nung panalo ni Bato, maraming matinong tao ayaw sa droga. Dito sa Maynila, baliktad. Sa Maynila, ayaw nila yung kalaban ng droga. Tingnan ninyo Hindi ba si Pangulong Duterte may kampanya laban sa illegal drugs? Ngayon, itong Maynila, mga kaibigan, syempre may mga nangyari din dyan na mga napatay, di ba? Mga napatay. Ngayon, tumakbo si Mayor Lim. Pero wala pa si Duterte sa Maynila. Hindi pa siya presidente. Si Mayor Lim, alam niyo yan O yung mga millennial siguro hindi na alam. Di ba? Si Mayor Lim ang nagsimula ng mahigpit na kampanya laban sa illegal drugs nung kanyang first incumbency bilang mayor. Tinambakan ng kaso yan sa Supreme Court. Ang ginawa niya, yung spray painting lang yun. Pero noon, lumabas lahat sa Maynila yung mga yan. Lumipat ng ibang lugar. Kasi mapapahiya sila, yung bahay nila tinatatakan. Dito nakatira ang drug pusher. Mga kaibigan. Siyempre, maalis na ng bahay. Ngayon, naging effective yan. Yun yung panahon na na-interview si President Duterte sa Davao. Ang hindi ko matandaan dyan kung Newsweek magazine yun o Time magazine.
In-interview si Pangulong Duterte ro, mayor siya. Oh. Panahon na yun. Dekada 90 yun, ha? Ano sabi nung nag-interview? Babae yung journalist, eh. Itong kampanya mo dito sa Davao, laban sa drugs, ginagawa rin ito doon sa Maynila, nung mayor doon sa Maynila, si Mayor Alfredo Lim. Ano ba masasabi mo doon sa kampanya niya sa Maynila? Ang sabi ni Pangulong Duterte, he's my idol. Oh, mga kaibigan. Kasi nga, si Mayor Lim, doon nga siya nabansagan na Dirty Harry. Mga kaibigan, nung naging mayor siya, nung kanyang first incumbency. Oh, doon siya inangahan. Kasi malupit sa kriminal si Mayor Lim. Pero hindi ka mukha nung nangyari dito, ha? Napatay dito, patay doon. Hindi ganyan. Ang nangyari sa panahon ni Mayor Lim. Tsaka matatandaan ninyo pag may napapatay na kriminal noon sa Maynila, walang nagagalit. Bakit? Kasi sigurado yung namatay kriminal mga kaibigan. Dito hindi mo na ma-identify. Kaya nagkaroon ng human rights issue. Mga kaibigan. Questionable ang ginamit na SOP ng pulis. Mga kaibigan. Kumpara dun sa anti-drug campaign sa Maynila panahon ni Mayor Lim. Alin, tinan nyo, nawala si Mayor Lim. Naging talamak ang droga. Kaya, isa yun sa posibleng tinitignan ko kung bakit hindi nagtagumpay si Mayor Lim. Kasi isipin mo, mahigpit na nga kampanya ni Presidente Duterte. Pagkatapos magiging mayor pa si Lim. Anak ng tutya, paano pa sila makakapagsyabu? Di ba? Hindi na tayo makapagsasyabu nito. At hihina ang negosyo natin dito. Hindi nga natin alam kung itong vote buying ginamit na pang vote buying pa dyan, baka syabu pa Alam nyo na nagpunta ako sa mga presinto, kita ko yung mga tao nakaboto ko hapon. Alas 3 ng hapon. Mga kaibigan. Pinagmamasdan ko yung mga watcher. Naku. Kayo naman malalaman naman ninyo kung ang tao gumagamit ng droga di ba? Pero makita mo, sigla pa. Isipin mo, para kang maging watcher, maaga pa lang, gising ka na. Alas 3 ako ng hapon, ang sisigla pa. Ang lalakas pa, mga Superman pa. Ngayon, lobat na yon. Kasi ubos na yung pang vote buying. Nabanggit ko nga sa inyo, yung watcher, di ba? Yung mga watcher kita mo, bakas mo sa mukha nila yung nakatira Mga kaibigan, nakabatak. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ano ba purpose ng watcher? Yun na nagpapatunay na walang kredibilidad ang eleksyon natin. May watcher pa. Sa ibang bansa ba may ganyan? Sa mga ang eleksyon credible ang resulta. May ganyan ba? Wala. Ngayon, ano isang purpose nun? Yung purpose nun, vote buying din yun Yung watcher per se, ginigit lang nila yun pero vote buying yun. Bakit? May bayad yun Hindi ba? Kasi pag binayaran mo yung watcher, ginawa mo siyang watcher, hawak mo na yung boto niya kung sa isang presinto, marami kang watcher, di marami ka ng boto, marami kang binayaran. Sa'yo na yun boboto, bibigyan mo ng pagkain, babayaran mo pa. 2,000 bayaran sa Maynila ng watcher ilang shabu mabibili na laron? Bukas, baka lobat na sila. Wala na. Ubos na yung
Ubus na yung kinita nila, naibili na ng shabu. Ha? Nakapag-shabu na sila. Oh, malolobat na bukas yun. Di ba? Ala na. Tapos na yung kinita ng mga tarantado sa boat buying. Mga bayarang butante. Ako hindi ako sumasang-ayon sa paniwala ni Presidente Duterte na ang dahilan at saka nung iba, 'di ba? Una pa nga ako nagsalita na sinasabi ko, hindi ako naniniwala ngayon sa panahon natin na ang dahilan kung bakit may mga botanteng tumatanggap ng pera kahirapan. Hindi ho totoo 'yan. Ang totoo, maraming adik sa droga at marami ring adik sa pagsusugal. Yan ho, pareho yan na matitindi yan, mga kaibigan. Lahat ho gagawin niya mga yan, ikakatwiran yan, basta lang may maitawid lang nila yung bisyo nila sa isang araw. Kinukwento ko nga sa inyo yung ito naman, sugal. Pati nanay, mag-uulang sinasabi na matay. Hindi mo alam kung patay na o buhay pa. Yung anak, sinasabi lagi nasa ICU. Ganyan din yung adik sa adik pa naman, di ka mananalo sa argumento. Laging tama yan, di magiging mali yan. Matatalo abogado dyan. Pag nakipag-diskusyon ka dyan. Magbabalik po ako sa pagbasa ng ating mga pagbati at mga reaksyon pagkatapos lamang ng ilang mga mensahe mula po sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Looking for a place to party in a 5-star hotel? Party at RJ Bistro, the seat of rock and roll in the Philippines, conveniently located in Dusitani Hotel, Makati. RJ Bistro can make party planning a breeze. We have it all: bands, food, and drinks to fit your budget, TV monitors, friendly waiters, a dance floor, and a complete sound system set up. And on special nights, you can even be seen on TV. Party in small section or book the whole place. It's so simple. Just text Emmy at 0906-221-1524 or visit www.facebook.com/RJBistro. On May 22 at 8 p.m., it's going to be Legend versus Legend. What do I mean by that? Two local artists will compete and pay tribute to one American legend. Don't like crazy music. Sam Amping versus Douglas Masuda doing Elvis Presley. Baby, I don't care. Legend versus Legend. Myralyn Clemeno versus Clarice I.C. Nicdao will do Whitney Houston. Legend versus Legend. Boyet Onte versus Rod Broadshaw. Tom Jones. It's not unusual to be lonely. Legend versus Legend. Arch Smith versus RJ. Ricky Nelson. Legend versus Legend. Entrance is 1,000 pesos with one drink. Legend versus Legend. Wednesday, May 22, 8 p.m. RJ Bistro. Don't miss it. We're going to use the clap-o-meter once again to decide. For reservations, text or call 0906-221-1524 or visit us at www.facebook.com/RJBistro. Right now. Well, hello, Mary Lou, goodbye. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Kung tutuusin po ninyo, mga kaibigan, sino ba hindi dapat matuwa
Ngayon bumagsak na ang political dynasty ni Erap. Di ba? Bakit? Ang tagal kong pinagtiyagaan yan. Mga kaibigan. Mahigit 10 taon, araw-araw. Saksi ang mga nakikinig sa atin. Mga kaibigan. Pero ito, kwento ko sa inyo. Malupit ang ginawa sa akin ni Erap, baka hindi nyo alam. Pero hindi na ho importante yun eh. Alam niyo kung bakit? Ang tadhana marunong eh. Sabi nga, in God's time. Di ba? Pagka tayo merong pinaglalaban, mga kaibigan, maaaring hindi magkaroon ng resulta yan immediately. Gaya ng gusto mong mangyari o hinahangad mo mangyari. Pero darating ang isang araw, magugulat ka eh. Isipin mo, nakakagulat yan. Lahatan. Pati yung mayabang na si Aksyong Aksaya, si E.R. Ejercito, yun. Silat. Hindi ko alam kung lumusot yung isa pa rito sa Kainta, lumipat dyan, dati sa Quezon. Lumusot ba? Yung Gary Estrada? Lumipat dyan sa Kainta. Lintik na mga tao ito. Mga kaibigan, dyan tumakbo eh. Dati, board member sa Quezon. Walang natira. Eto Alam ba ninyo, si Erap kagabi, muntik na magpatiwakal. Kaya sila Arnie, tumawag sa mga kaibigan ni Erap at mga kaalyado ni Erap na kumare, puntahan nila si Erap doon sa bahay. Naglalasing at nagbabanta na iinom ng lason. Hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. At hindi niya matanggap, ultimo, ang anak niya kila Arnie, batang-bata na pinatakbo niya na konsihala sa 4th District ng Maynila. Si Jerica ba pangalan nun? Jerica. Natalo. Ganun ho kadesperado si Erap kagabi. Mga kaibigan, hindi ho ito kwentong kulangot. Ito'y kwentong hindi alam ng mga matatalino. Ano ibig sabihin nun? Kasi yung ginawa nila kay Mayor Lim, yan yun eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo, halos mabaliw si Erap sa sama ng loob. Hindi matanggap ang kanyang sinapit, lalo na yung pagbagsak ng kanyang political dynasty. Isa lang. Isang election lang, bagsak eh. Dapat akong matuwa, di ba? Tagal kong pinaglaban yan. Meron ba kayo narinig na medyang ganon? Bumanat kay Erap? Hindi, sikat pa nga si Erap eh. Lalo na, tumakbo noong 2013. Erap sila lahat 2016, Erap sila Ngayon, Erap pa rin Ultimo yung kolumnista ng mga broadsheet Erap daw. Ayun, talo. Mga kaibigan, mas masakit yun. Diba? Ang dami mong pera. Hindi mo nawalan ng kapangyarihan yung pera niya. Sa isang iglap, nalipol ang kanyang political dynasty. Dapat ko ipagpasalamat sana eh. Pero nabalitaan ko yung nangyari. Gusto maglason. Mga kaibigan, di bali na. Hindi naman ako may gawa niyang nangyari sa inyo eh. Di ba? Kayo gumawa ng inyong ikinasasama. Di ba? Batiin natin ang mga katropa natin, Arlene Tañedo Barrias, ng Amsterdam sa the Netherlands, si
Oscar M. De Jesus ng California. Si Mark Irene Carl. Si Lorette Cruz Tokita, nanonood from Japan. Si Adi Reyes ng United Kingdom. Si Emilski Zapata Sablan ay nanonood din po. Si Ledge Chulbo. Aurora Lim ng New Jersey. Si Jod De Lemos. Cesar Romero, nanonood po sa atin. Ed Santiago, Noily Gabagat, si Gemma Husti, watching from Japan. Si Esther Pilcher. Naku, puro po yata dayaan na nangyari sa eleksyon. Kawawa naman po si Glenn Chong at Larry Gadon. Tatapatin ko kayo. Itong dalawa, malakas lang sa social media at saka sa overseas. Pagdating mo dito, mahina na sila. Kasi iniiwasan sila ng mga politiko. Ayaw ma-identify sa kanila dahil very sensitive yung issue ni Glenn Chong. Ayaw nila madamay. Ganun dito sa Pilipinas Ayaw nila madamay dyan. Meron ba sumuporta dyan sa pinaglalaban ni Glenn Chong? Sa media, meron ba? Kukunti. Si Rodel Alfonso ng Japan. Hindi pala sa Japan to si Rodel. Tunay na lingkod bayan ang nais na ibahagi ni Mayor Lim. Subalit may mga botante na sadyang di nag-iisip. Tapos magtatanong, bakit walang pagbabago ang buhay nila? Patuloy namang naboto ng magnanakaw. Wala, ganyan talaga yan Ang natalo naman, hindi naman si si Mayor Lim, akala nyo ba yun na natalo? Yung may mabuting hangarin, tapos hindi nagtagumpay, hindi siya natalo. Sino natalo? Yung mga napaniwala ng mga manlolokong politiko. Yun ang talo. Di ba, yun nga, dapat pangangahan yun Kasi, gusto niyang maglingkod sa taong bayan Ang ganda ng record niya ito masamang record, pinili niyo. Di ba? Ganun talaga Sabi ko nga sa inyo, maniwala ka man at sa hindi sa resulta ng eleksyon, yun ang gusto nilang gawin sa atin. Tanggapin na lang natin. Si Francia Morales Nunez ng New Jersey, si June Ferrin, si Richard Ramos ng Canada, si Rosemary Victoria, na ating pong katropa at dati nating kasama sa live jamming. Si Melissa Montances Quintos, si Aversion Esteem, watching from Hong Kong. Si Malonzo, Christian Glendale. Siguro Glendale, California yun. Nalansin na naman tayo ng Kotong Melek at Smart Magic. Si Alvin Iragel Pelarasio, nanonood po sa atin. Si Haruyama Lisa. Si Anthony Lim Visperas. Si Jupiter Badalyon Badiaon Gumanad ng Taytay Rizal. Ayan po. Si Raisa Falls Falas. Bakbaka na ang mga 8 talo Shabu. Wag na natin yan yung natalo. Talo sila.
Buti nga. Talo sila. Oh, di ba? Si Lucita Sarabia, oh, mga kaibigan. Si Mike Madela Valdez Roseche. Oh, binoto ko si Chong, sabi ni Rosemary Victoria Court, na ating kaibigan at katropa. Si katropang June Di Valencia, nanonood din. Si Maita Basilio ng Switzerland, Geneva, Switzerland. Si Yula Sotelo, isang mahusay na musician, veteran. Si Francis Albert Merto. Si Marlene Rojas. Si Eden Cruz Payumo. Ba, tagal na natin tong taga-subaybay. Meron na mahigit 10 taon ito na nakikinig sa atin. Doon pa tayo sa dating istasyon. Si Ray Legaspi, na nakikinig din po. Antonio Garcia. Nanonood po sila, si Ginoong Antonio Garcia from Rome, Italy. At binabati natin yung kanyang may bahay na si Ellen Garcia. Dahil ngayon po ay anibersaryo po ng kanilang kasal. Mabuhay po kayo. Happy anniversary po kay Ginoong Antonio Garcia at sa kanyang buting may bahay na si Ginang Ellen Garcia. Si Edgardo Lloren. Percy, nag-aral ka ba sa Francisco College sa Kiko? Kung tawagin namin, ay hindi po. Iba pinag-aralan ko eh. Malapit-lapit sa Kiko. Alam mo ba yun, Lloyd? Hindi, joke lang Mr. Edgardo Lloren. Si Andres Bonifacio ng Michigan, nanonood po sa atin. Si Maria Magdalena Ruiz. Si A.G. Vistal Magalona. Gayahin daw si Erap na tanggap na talo siya. Lahat ng talo na ungas ay maniwala na talo sila. Tanga ka, hindi mo alam. Kanina lang nasa television Hindi po mapayag si Erap na mag-concede dahil hindi pa raw siya talo. Hindi raw siya naniniwala. Sino tanga ngayon sa inyo? Di ikaw, di ba, Raisa? Pangalan mo pa lang halatang-halata ka na na kung taga saan ka Ayan, kinukwento ko sa'yo. Ngayon, dito sa radyo. Si Erap Montik na magpatiwakal kagabi sa sama ng loob. Yun, pinuntahan ng mga politiko ro sa bahay. Si na XXX, sila Erap et Chapuerap. Sabi ni Oscar de Jesus. Malapit daw sa Lasal yung Kiko. Hindi ako nag-aral doon. Si Richard Evangelista. Ayan. Si Reynald Floria, watching from Napoli, Italy. Ang boto ni Atty. Chonga doon, Doc Wong, napunta kay Trapo at Lito Lapid. Tingnan ninyo, ang kaduda-duda yun, yung order nung nung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 12. Hindi nagbago yun. Mga kaibigan, duda ka na. Oscar Villaruz, si Freddy Karamat, si Willie Boy Pineda, Maynard Moreno, Roberto Lapid Sumali, Ronald Bucaneg Biodes, si John Ray Camlon Batul Arellano. Mukhang taga-Pasay ito si John Ray. Si Tagumpay ang Pasay. Pagkat nanalo, Calixto. Talo, si Togonong walang utang na loob. Ayun, ang nakakatawa pa, yung Vice Mayor ni Chet Cuneta na si Advincula, baya kalay mo last minute lumipat sa kampo ni Togonon,
Tapos lumabas sa resulta, pangatlo si Togonon. Lumipat sa mas mahina, nabayaran. Kaya mura ng mura si Sharon Cunete. Hindi niyo napanood yung video. Oh, si Robin De La Cruz, nanonood po sa atin. Si Philip Biray. Oh, si Sunny, idol kong Hagibis. Sunny Parsons, nanonood po siya. Si Hipolito Cuenca, nanonood din po. Si Grace, si Sister Grace Barrios, nanonood po sa atin. Si Paulman Punzal, mabuhay po kayo. Si Rosita DC, yan. Nasa Dubai pala si Ginoong Paulman Punzal. Si Mary Jones Salvador Noceda, Elmer ng San Diego, California, si Elmer Bohol, si Dada Dumlao ng grupong The Rhythm of Three, mahusay na banda. Malapit na kayong tumugtog pagdating ni Arlene. Si Rega Salvador ng Bulacan, si Ginoong George Santiago, sabi ni Richard Evangelista, wala po, mura noon ang ilaw. Kuryente siguro, ibig nila sabihin. Panahon ni Marcos, di ba? Si Freddy Karamat ng Kalsada, Taguig City, nanonood po. Si Raul Villanada. Yung kababata kong si Joy Raymond, nanonood kanina. Ewan ko kung hanggang ngayon. Si TG Manny Montano ng Maynila. Nakakalungkot, may dalawang magnanakaw sa Senado, gutom na gutom, uli, babawi, re-rest back. Si Enrile, miserable nangyari, no? Mayabang kasi. Lalo na yung mga bata nito. Ano nangyari sa inyo? Asan kayo ngayon? Di ba? Josie De Silva Ignacio ng Canada, binabati po natin. Si Belinda Hinete, si Carol Torres Brihiño, si Jorge Beichong nga pala, nakabalik na sa Japan. Muli tayo nagpapasalamat sa kanya, kay Jorge Beichong. Ilang araw, isang linggo siya nagbakasyon dito at nagkakilala kami personal. Si Eduardo Ewang Garcia ng Pasay, congratulations. Panalo ang Team Calixto. Siyempre, si Consiel Ding Santos, panalo. Si Berlinda Ruiz, good evening po. Osashi Buri. Big sabihin yata nun, long time no see. Si April Barrientos Luge. Nasa Japan ito eh. Nasa Nagoya ito eh. Si John Blaze Lagdamen ng Connecticut, USA at Pandacan, dito sa Maynila. Si Antonio Dalangin. Si Bong Benavides, musician po ito. Senior Bong Benavides. Si Hipolito Cuenca, nagrally sila against Lino Cayetano sa Taguig. Ayan, dynasty ba yan? Hindi. Si Francis Rodriguez, sino pa? Si Lloyd Dantes Casal, si si Marilu Ompok ng Tokyo. Si Prince Nigosa, nanonood sa atin from Los Angeles. Si Jobito Lial, binabati natin. Si Dindo de la Cruz. Valdez Roseche. Nadala si Bong Revilla yung budots niya. Ang ganda nung napanood kong video ni Bong Revilla ngayon sa social media. Yung nagbubudot-budot siya, sumabay si Mr. Bean. Panood mo ba yon? Galing, ano?
pareho sila magsayaw eh. Si ano to? O nga pala, sa Cavite, hindi ko alam kung nanalo. Tumakbo ba mga anak ni Bong? Si Lani, panalo? Malakas pa rin sila sa Cavite. Oh. Si Carlos Tadeo Celestino. Sabi naman ni Valdez Roseche, pero napaka-imposible talaga yung kay Atty. Glenchong. Dito sa Greece, marami siya nakuha ang boto. Oo nga eh. Tsaka hindi nilalabas, di ba? Wala pangalan niya, no? Walang iya yung Comelec. Ano yan, bias? Hindi pwede yan. Mga tarant... Si Jerry Grad ng California, si Lorena Alberto Das, binabati natin Shayboy Galimba. Bakit natalo si Mr. Lim? Pero si King Plunder at Lapid Lito nakapasok sa Senado. Sinong Plunder King? Wala akong nakapasok na plunderer. Si Bong lang. Si Bong pa lang. Viewing live from Milan, Italy. Buongiorno. Mabuhay po kayo. Salamat po. Isa pa yan. Dapat pasok din sana si Doc Willie. Hindi. Pasok din dito sa atin. Si Brad Willie Santiago yun. Di ba? Malapit na naman natin maging guest yun. Si Paulo Pabon, para malaman natin kung ano masasabi niya sa resulta ng mga dinala itong MCGI, di ba? Datindaan. Si Norinda Batallones, hindi na po eleksyon kundi naging seleksyon ang ginawa ng mga oligarchs. Sila na pumipili, baka akala ninyo. Wala nga sila maikaso kay Bingbong, sabi ni Alberto Mactal. Hindi, kaduda-duda yung nangyari, Alberto eh. Si Mirna Guillermo, may dilang anghel ka. Baka dumating ang malakas na lindol at tumama sa mga masasamang mga taong yan. Hindi, ako naman Mirna eh. Ano ba naman ang ikatatakot natin sa lindol? Pag lumindol ng malakas, di patay tayong lahat. Sama-sama naman tayo. Ba't naman ako matatakot dyan? Ang masama pag lumindol, tayo lang makakaramdam ng uga. Sila hindi. Di ba? Ano yan? To whom it may concern yan. Dedicated to all yan. Di ba? Wala yan. Kaya hindi tayo takot. Wala tayong pinangihinayangang pera, mga ganon. Di ba? Naninakaw natin. Si Bolet Ocampo Nepomuceno. Talagang walang kakupas-kupas ang Comelec every time na may halalan. Imagine, nanalo mga hindi dapat. Mangyari niyan ngayon ay benggahan sa isa't isa. Lito Lapid, Pampitupat, napasama na naman. Itong si Revilla, anong meron? Ang idol kong broadcaster, Fiorello Salvo, nanonood sa atin sa US of A. Si Danilo Sioson, talo, Lim. Nung ngayon, talo rin naman si Erap eh. Gago ka pala eh. Si Noel Lorenzo, nanonood po. Hindi na kami boboto, sabi ni Jundi. Ako, magpapalipat na. Ayoko na sa Maynila bumoto. Walang yan na mga kabutante ko dyan. Si Rogie Tortal Aquino sa Cebu, binabati natin. Katropang Susana de los Santos. Siyempre, sila Carmela Torres Balco, si Kaani Flormata Saludes. Mga kaibigan. Yung iba, hindi ko na mababasa. Si Jojo Brian Aspiras. Josephine Tumines Enriquez, Frank Joseph Gakutan. Pasensya na ho. At inabol lang natin, batiin natin si Braille Mayor, ang ating pong director dito. At saka si Ginoong Benjamin Tado, Ginang Veronica Tado,
yung buong pamilya po ng Tado dyan sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Salamat po sa lahat ng nakinig ng ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood ng ating pong live streaming sa Facebook, sa pangalan ng ating technical director si Lloyd Nakamuka ni John Lloyd Cruz, ito po si Percy Lapid. Magbabalik po bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Edward Taganan! Ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na